Okay, so tawag dito. Good afternoon, grade 12. So, again, ito yung, ayan, yan yung module 6. Although pinasa nyo siya, ayun na, sinasabi ko na nung una. Syempre, iba baka hindi tinatapos yung video. Although pinasa nyo siya, yung sasagutan is, anihin nyo na lang. Ilagay nyo na lang sa module nung pang second grading. Maikli lang naman yan, 4 questions lang. Di naman mahaba yung computation. Okay, and sa totoo lang, yung topic natin ngayon, hindi naman siya primarily yung gagamitin natin sa research natin. Kaya, yung extra time for today, gamitin para sa research questionnaire. Iilan pa lang yung nagpapasa. Napakakulit. Kayo bahala sa research nyo. Okay? Tignan natin. Ha? Bigayan na ng card sa 13. Oh. Bahala kayo sa mga magulang yung magpaliwanag. Okay? So, tawag dito. Bakit ganon, sir? Kasi, sa third week and fourth week, pwede na magsimula survey. Okay? Pwede na magsimula ng survey. So, sir, paano yung survey? Sulat ko na dito. Paano yung gagawin mo sa survey? Of course, una sa lahat, dapat may questionnaire ka. Tapos na. Okay? And, may I remind you, isa sa pinakamahalaga, as in, kung hindi man pinakamahalaga, na parte ng research nyo is yung data collection. Okay? Ito talaga yung pinaka-puso ng research nyo. Kasi kapag mali yung ginawa nyo dito, hindi nyo sineryoso, hindi nyo inayos yung tanong nyo, bali wala. Diba? Sayang lahat ng pinagsusulat nyo simula chapter 1. Okay? So, ayusin tong data collection procedure natin. So, paano yung gagawin dyan? So, malamang, of course, una sa lahat, magpaalam ka dun sa advisor. Okay? Kung advisor ng grade 1 to 6 yan, magpaalam ka sa kanilang lahat. Message mo silang lahat. Okay? Tandaan, tayo ay nakikisuyo lang. Okay, nakikisuyo lang tayo. Baka gusto nyo uunahin kagad kayo. Kaya nga week 3 to 4 natin yan gagawin. Kasi kung hindi sila free, wala tayong magagawa. Maghihintay tayo kung kailan sila magiging free. Tsaka sila, yung mga advisor kasi na yon, sila yung magfo-forward sa group chat nung tawag dito, nung Google form nyo. Diba? Sila yung magfo-forward dun sa group chat. Kaya, ayusin, makisuyo dun sa advisor. Okay? Sino-sino ba mga advisor niyan? Sa grade 1, si Ma'am Maridol. Ay, hindi. Si Ma'am Ivy. Grade 2, si Ma'am Monique. Grade 3, si Ma'am Chari. Grade 4, bago to, si Ma'am Divine. Yung mas payat. Grade 5, si Dem. Yung maputi. Grade 6, si Ma'am Mary. Okay, yung mga grade 7, sino? Si Ma'am Roche and si Ma'am Jen. Grade 8, si Ma'am Heresa. Grade 9, si Ma'am Rika. Grade 10, si Ma'am Aini. Ako sa grade 11, si Sir Rico sa grade 12. O, lagay ko na nga. 11, Nico. Grade 12, si Sir Rico. Okay? So, sa kanila kayo magpapaalam. And yung iba, hindi pa tinatanong sa akin kung sino yung respondents nila para mabigyan ko na. Okay? So, nasa sa inyo yan. Kung ano yung trip nyo sa buhay nyo. Kung gusto nyo tapusin yung research nyo na maaga, di maganda. Okay? Pero huwag kayong umasa na may grade sa card. Okay? Lalo ngayon, crucial yung mga computation. Pag nawala ng project, napakahirap. And alam ko yung periodical. Ewan ko. Tignan natin kung paano mangyayari sa periodical nyo. Okay? So, syempre magpaalam sa advisor. And then yung advisor yung magfo-forward ng Google form. Link nyo dun sa GC. Yan lang naman. Ganun lang kadali. Tapos madali na kasi pag may Google form. Kaya nga lang, ang maganda sa Google form natin, dapat iayusin nyo yung pagkakakonstruct ng sentence. Diba? And i-check nyo by yourself. Check mo sa sarili mo kung okay ba yung Google form mo. Pwede mo naman i-check yun. Okay, and of course, dapat tama yung mga tanong mo dun. Okay?
So much for that. And again, kailan gagawin yan? Sa week 3 and week 4. Week 5, ano yung week 5 natin? Gagawa ka na ng chapter 4. Diba? Week 6, gagawa ka na ng chapter 7. Chapter 5. Diba? Week 7. Diba? Presentation. Diba? Ganun lang tayo kabilis. Yung presentation natin, tsaka na natin problemahin. Mahalaga matapos muna dun sa research paper nyo. Okay? Yung mga wala pang research, kakausapin ko na yung mga magulang nyo. Kuhaan ng card tsaka ng module. Kasi ang tagal-tagal na niyan. Diba? Pinahabol ko na kayo December. Wala naman nagpasa. O sige, patigasan tayo. So, game na. So, eto, sabi dito, in any type of quantitative research, you will always need an instrument to gather data from your study. Research instruments are tools that measure the variables in the study and are designed to obtain the data on a topic of interest from the subject of research. So dito sa quantitative research, hindi lang tayo basta nagbabase sa number. Dapat yung makukuha nating number is base sa research instrument. Ano yung mga research instrument na yon? Kadalasan yan yung mga yung mga psychological tests, 'di ba? Or anything na test na ginawa mo pero dapat chinek rin ng isang professional. Hindi yung basta-basta gawa lang. Pero sa atin naman, chinecheck ko naman yung mga research questionnaire nyo. 'Di ba? Tsaka yung sa atin naman, hindi ganun kakomplikadong data yung mga kinukuha natin. Mga kinukuha lang naman nating data is academic performance, yung grade, minsan finances or yung sahod, or minsan yung minsan BMI, 'di ba? Or kaya naman ba kinukuha natin? Kadalasan hours ng paggamit ng gadget. Kadalasan yun lang naman, hindi kailangan ng thorough na research instrument. Okay? Pero yung academic performance naman, ano talaga yan may computation talaga yan, kaya masasabi natin na valid talaga siya. Next, sabi dito, the process of developing an instrument as well as the condition under which the instrument will be used is called instrumentation. So kung paano daw yung ginawa, instrumentation yung ginagamit. A research instrument that has the following characteristic: validity, reliability, and objectivity. Bakit sinabing validity? Sabi dito, pertains to the defensibility of the inferences formulated by the researchers from the collection of data through the use of instrument. Validity is established using a panel of expert and a field test. Panel of expert and field test. The type of validity, content, construct, criterion, and phase used to use depends on the objectives of the study. So, ano sinabi dito? Para mo daw masabi mo na valid yung research instrument mo. Ano yung sinabi dyan? May panel of experts, saka may mga field tests. Diba? Ay, sinabi ko sa inyo kanina, dapat may professional na nag-check talaga nung research questionnaire nyo. Sa ano mahigpit yan? Yung mga masteral, mga doctoral, mahigpit yan. Pero sa atin, undergraduate lang research lang naman tayo, 'di ba? So hindi tayo ganun kahigpit, pero yung mga mahihigpit na research, ganyan talaga. Dapat may panel of experts tsaka field test para masabi nilang valid yung research questionnaire nila or research instrument nila, kung ano man yun. Next, a reliable instrument gives consistent results whenever being used. Okay, consistent result. Ibig sabihin, kahit sino gumamit, same lang nung experience, same lang nung na-produce na outcome. Hindi naman sinabi na same na mismong result ng research, but yung dependability niya or yung pagkakagamit sa kanya or yung kakayahan niya, pare-parehas lang sa iba't ibang sitwasyon. Diba? Kasi may mga research instrument, ay pwede lang to sa high school, pwede lang sa taga Marilao, diba? So hindi ganon. Reliable, ibig sabihin, mas maraming nakagamit, mas reliable. Objectivity refers to the absence of subjective judgments
in the research instrument. A valid and reliable instrument has undergone the process of checking experts, while testing and item analysis. So, saan sinabi sa objectivity? Walang subjective judgment. Okay? Kung ano lang yung gustong itanong, excuse me. Ano ba yan? Kumain kasi kumakaroon. So, kung ano lang yung nakita or kung ano lang yung gustong itanong, yun lang. Kasi minsan din talaga sa questionnaire pa lang, magiging bias na. Diba? Pwedeng maging misleading, leading question. Diba? Tinanong mo kung okay ba si Robredo. O di syempre pag ganun yung tanong mo, okay talaga yan. Diba? Hindi yung kagaya tinanong mo, anong masasabi mo sa ating pangalawang pangulo? Diba? So, dun pa lang, magiging bias na. So, objectivity is absence ng subjective judgment. Next, generally, there are 3 types of research instrument. Ito, cognitive. Ano yung cognitive? Ito yung intelligence, intellectual process. Ito yung mismong intelligence or talino. Aptitude. Ano yung mga, achievement test, conceptual understanding test, or IQ test. Research instruments, aptitude naman, measures the mental ability and for predicting future performance of the subject. Examples, kadalasan sa aptitude, ito yung mga Russell skills test, critical thinking test, verbal reasoning test, numerical reasoning test, and mechanical reasoning test. So, ano meron sa aptitude? More on process. Sa cognitive kasi, more on knowledge, more on intelligence. Okay, dito sa aptitude, more on more on process, more on critical thinking. Affective naman, eto naman, more on feelings, attitudes, and beliefs. Yan naman yung tinetest sa mga ganyang klase ng research instrument. Okay, so yan yung mga Likert scale, semantic differential scale, Trustone, hindi ko nga lang alam kung ano yung mga example niya, but yan yung binanggit sa book. So, ano lang mahalaga dyan? Sa research instrument, may 3 klase, cognitive, aptitude, tsaka affective. Content validation pertains to the conceptual content of the instrument, whereas face validation refers to the structure and language used in the study. So, hayaan na muna natin yan. Nice to know lang naman. Content validation. Item analysis is a statistical technique that measures the effectiveness of a research instrument. This is done by getting the difficulty and discrimination indices of the research instrument. Difficulty index pertains to the proportion of students who answer the test item correctly, whereas discrimination index refers to how well an assessment differentiates between high scores and lowest scores. Itong difficulty index, sa totoo lang, meron ba ako dito? Putik, wala pala yung ko. Sorry. Pero kung mapapansin nyo sa Google Chrome, makikita nyo doon bawat tanong, makikita nyo kagad kung ilan yung tumama. Okay, so yun pala, makikita nyo na yung difficulty index ng item nyo. So kapag maraming nagkamali, sad to say, yung item analysis, ibig sabihin, hindi siya good. Pag marami ring tama, hindi rin siya good. So dapat, sakto lang. Okay? So, try natin. So, una, sabi dito, 28 test takers got the correct answer in a certain item at a test. 50 people took the test. Assume that 12 test takers in the upper group and 7 test takers in the lower group got the item correctly. Compute for the difficulty and discrimination indices. Is the item good or not? So, una, computein muna natin yung difficulty index. Nasa yung difficulty index? Ito, yung P. So, yung difficulty index is equals to NP over N. Okay, simple lang naman to. Ano yung NP? Number of test takers who got the item correctly. So, ilan sila? Ilan nga ba? Ayun pala. Hindi ko kasi na-highlight. 28. So, 28 yung tumama. Ilan yung kumuha ng test? 50. Okay? So, ilan siya? Nandito pala. Nandito nga ba yun? Ay, hindi. Wala.
Ay, nandito nga ba? Ito, nandito. Nasulat ko ba sa taas? Hindi pala. Or nandito? Hindi rin. So, 28 divided by 50, 0.56. So, sabi dito sa difficulty index, basahin ko na lang dito sa book. If the item difficulty index is more than 75, more than 0.75, the item is easy. Ibig sabihin, easy. Okay? And above and whose difficulty index is 0.25 and below, needs to be replaced or revised. So, pag konti lang daw yung tumama, i-replace mo or revise. Dali lang, basahin ko pa. But if this is below 25, items difficult. Items with difficulty indices of 0. Hindi naman sinabi. Hindi sinabi. Okay. Pero nandito to eh. Mamaya, basahin ko na lang ulit. Pero all in all, ang mahalaga dyan na compute mo difficulty index 0.56. Pero alam ko good item to kasi 0.56 naman. Hindi naman siya sobrang easy, hindi rin siya sobrang difficult. 'Di ba? So good item siya kasi between 0.25 and 0.75 siya. So kung doon pa lang natin titingnan, good item siya. Pero titingnan ko pa kung may mababasa pa ako dito sa libro. Ito yung medyo nakakalito. Ito pala. Ay, hindi pala. Difficulty index pala to. Discrimination index pala to. Mamaya. Ito sa discrimination index may sinabi eh. So, una, paano naman tong discrimination index? So, sabi dyan, ano yung formula natin? D is equals to U sub P minus L sub P all over U. Okay, whereas UP is number of test takers in the upper group who got the answers correctly. So, ilan yun? Ay, no, 7. Minus, ay, 7, hindi pala 12. Ay, no, 12. Sorry. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod na topic, mas mahirap. Minus, tawag dito, LP. Ano yung LP? Number of test takers in the lower group who got the answers correctly. So, 7 yan. Ayun o, 7. All over U. Ano yung U natin? Total number, ano yan? Of test takers in the upper group. So, ilan daw yung total number of test takers in the upper group? So, paano natin malalaman yon? Simple lang. So, ano lang yung gagawin mo dyan para makuha mo yung total numbers? Ito, paano mo ito makuha? Simple lang. Yung N, i-multiply mo sa 27% or 0.27. So, ano mangyayari dyan? 50 times 0.27. Yun yung, maano na yung constant na yun. Yun yung, tawag dito, portion ng upper group, 27%. So, 50 times 0.27 is 13.5. Wala namang 13.5 na tao kalahati. So, ira-round up mo dapat yan. So, magiging 14. So, ano na siya? 12 minus 12 minus garo na ito. Nalito rin kami dito dati. 0.5. Or mali talaga yung nasa libro. Dahil lang Therefore, there are 14 test takers the upper group. According to the problem,
with a difficulty index of 0.56 and discrimination. Ano nga ba ulit to? Alam nyo, sagot sa book ay 0.36. 0.36 literal. Dito ako nalilito, kaya tayo na-delay sa lesson na to dahil dyan. Okay, so saglit lang ah. Ano nga ba ulit to? Or ano? Baka 12 minus 7 muna. Parang timang naman tong libro. 12 minus 7 divided by 14. Ayan na nga, 0.36. Mali itong libro, dapat ganyan. U sub P minus L sub P all over U. Ulitin ko na ha, pasensya na. So 12 minus 7 all over 14. Ano lalabas? 0.36. So ano sinabi dito? Ang sinabi dito sa discrimination discrimination index, kapag 0.30 and above, yun ay good item. So dito sa na-compute natin 0.36, masasabi natin good item siya. Okay? Yun lang naman yun. So eto sa descriptive statistics and inferential statistics, sa descriptive, simple lang to lang yung mga numerical summaries, graphical summaries. Inferential statistics, na-discuss na naman sa inyo to dati. Ito yung topic natin next week. Kung paano mo kukomputin yung resulta ng research mo. So, paano yan? Nandiyan na yung correlation, Pearson R, and pinakamahalaga is yung Z-test and T-test. Okay? Or yung hypothesis testing natin. Tawag dito. So, ano yung mga ginagamit natin? Discuss ko lang ng konti. Correlation. Ito yung correlational. Ito yung kino-compare mo. Okay? Yung isa naman, hypothesis testing. Ito yung may Z-test tsaka T-test. Okay, almost same lang naman yung dalawa. Nagkaiba lang ng kapag yung number ng samples. Yung isa naman, ito yung ANOVA. Dito kasi sa hypothesis testing, Z-test, T-test, two variables lang yung kino-compare. Dalawang variables lang, kunwari yung grade lang tsaka yung attendance, yun lang yung kino-compare. Or yung dalawang sample lang, kunwari pino-compare yung grade 11 tsaka grade 12. Yun lang, two variables lang. Dito sa ANOVA, more than two variables. So ano na ginagawa dyan? Kino-compare na si 12, 11, 10, 9, 8, 7. Lahat sila kino-compare na sa ANOVA. Pero sa hypothesis testing, yun lang naman kadalasan gagamitin natin. Dalawang groups lang yung kino-compare. Okay? So yun lang, masyado nang mahaba ito. Parang 30 minutes lang naman. Okay? So ayun lang. Ang main reminder ko ay gawin yung research questionnaire. And pwede na magsimula ng research data gathering next week. Week 3. Okay? Bago nyo kausapin yung advisor, sabihan nyo muna ako and siguraduhin yung may matinuna kayong research questionnaire bago kayo mag-amok dun sa mga advisor. Bago nyo sila, baka iba kasi, baka i-message naman kagad, ma'am, blah, blah, blah. So, wala pa palang research questionnaire. Diba? Nakakaabala lang yon. So, gawin muna yung research questionnaire, ipacheck sa akin, tsaka i-message yung advisor. Marami kayong magre-research sa kanila, lalo sa LM. Okay? Mahihigpit yung mga parents sa LM, hindi kagaya sa high school. Kaya, hindi pwedeng basta-basta magbibigay ka ng survey sa LM. Okay? So, tignan maigi. Okay? Be careful. So, yun lang. Maraming salamat and God bless you guys. Thank you so much.